Isang ina ang nagdalangang handog ngang alaala upang bisitahin ang kanyang milyonaryang anak. Ngunit sa halip na isang yakap, isang tulak at isang karumal-dumal na kasinungalingan ang isinukli sa kanya. Ang paniwalang buong mundo, patay na siya. Kapag ang pag-ibig ay pinagtaksilan at ang mga alaala ay ninakaw, ano ang gagawin ng isang ina upang bawiin ang katotohanan? Ito ang kwento ng isang katotohanang ibinaon sa limot. At ang paglalakbay upang muli itong matakpuan. Mainit-init pa ang mga dalandan mula sa sikat ng araw nang pitasin ko ang mga ito. Pinili ko ang mga pinakahinok, bawat isa ibilok at kulay ginto. Tulad ng dati kong ginagawa noong bata pa siya. Noong nga panahong iyon, gustong-gusto niya ang paraan ng pagbabalat ko nito ng paikot, palaging itinitsira ang huling piraso para sa kanya upang kainin sa isang subo. Naisip ko, sa aking kahangalan, na baka naalala pa niya iyon na isang bahagi niya, sa ilalim ngang lahat ng kolorete at pabalat ng magasin, ay may puwang pa rin para sa kanyang ina. Ang bahay niya ay napakalaki. Isang mansyon na nakakahalaga ng daang-daang milyong piso, gawa sa puting bato at salamin, na may tarangkahang tumutunok bago bumukas. Kinailangan kong dahan-dahang akyatin ang driveway, hawak-hawak ang supot ngam gadalandan, sa takot na baka umilawng pula ang security camera at hindi ako papasukin. Ngunit hindi iyon nangyari. Hindi sa araw na iyon. Nag-doorbell ako, naghintay, at nang bumukas ang pinto, natigilan ako. Mukha siyang isang pinta. Hindi ang anak ko. Hindi. Hindi ang batang pinalaki ko sa mga delata at kwento bago matulog, kundi ibang-iba ng tao. Nakasuot siya ng puting blazer na perpekto ang pakakatahi. Ang kanyang malabi ay pininturahan ng kulay crimson na parabang hindi niya kailanman naranasan ang paghihirap. Ang kanyang mga mata ko ay tumingin sa akin na may takot na saglit lang at agad napalitan ng isang bagay na mas matalim. Pagamak, anong ginagawa mo rito? Singhal niya, ang boses ay mababa, apurado, at punong pagkasindak. Bakit hindi ka man lang tumawag? Hindi ka pwedeng maparito? Ibinuka ko ang aking bibig upang sumagot, ngunit hindi niya ako binigyan ng pagkakataon. Tinalo ako nganyang tono bago ko paman mayalok ang ngadalandan. Sinusubukan mo bang sirain ang karir ko? Sigaw niya. Alam mo ba kung sino ang ngakamiting ko ngayon? Nasa loop ang press, mga investor, mga taong ang alam ay nagsimula ako sa wala. Mga taong naniniwalang namatay ang nanay ko noong 6 na taong gulang pa lang ako. Napatiti ako sa kanya. Ano? Nakrus siya nga braso. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Alam mo kung ano ito. Hindi ka na bahagi ng kwento ko. Isa kang pabigat. Isang pabigat. Iyon ang salitang ginamit niya. Hindi ina, hindi bisita, ni hindi pagkakamali. Isang pabigat. Pagkatapos ay lumapit siya. Nanginginig ang boses, hindi sa lungkot, kundi sa galit. Huwag mo akong tawaging anak mo. Produkto akong pagsisikap ng ambisyon. Ikaw ay isang pagkakamaling biolohikal na pinilit kong takasan. Hindi ko nabitawan ang supot. Hindi pa. Ang aking makamay ay matatag. Kalyo na sa maraming taon ng pagkuskos ng sahig sa ospital at pagtatanim ng magulay na walang ibang may gusto. Tahimik akong nakatayo ron, hawak ang nag-isang alay na dala ko. At noon niya, ako itinulak. Hindi ko inaasahan iyon. Hindi mula sa kanya. Hindi sa harap ngang malinis na pasukang iyon. Itinulak niya ako ng malakas. Ang kanyang palat ay nakadiin sa aking balikat, na parang nagtataboy ng isang multong nagtagal ng sobra. Napatalsik ako paatras, nadulas sa makinis na mabaitang na bato, at bumaksak ng malakas sa gilid ngang daanan, napunit ang supot ng madalandan, kumalat ang maito sa lupa, nagpagulong-gulong pababa. Ang iba ay gumulong sa kalye, ang iba ay nabiyak, at ang katas nito'y nakiwan ng madilim na mansa sa semento. Hindi siya kumilos para tulungan ako. Sa halip, lumingon siya sa likuran, nag-alala hindi para sa akin, kundi kung may nakakita ba mula sa loop. Tumingala ako. Nananakit ang siko, kumikirot ang mga tuhod ko mula sa pakabagsak. Ngunit tumingala ako, at nakita ko ang kanyang mukha, kalkulado, malamig. Pagkatapos ay humalakak siya ng bahagya,
na parang ako'y isang nakakainis na insekto. At kasabay nun, isinara niya ang pinto ng malakas. Sa likod ng pintong iyon, narinig ko ito ang pagbabalik ng kanyang boses, masaya at maligaya na ngayon na parang walang nangyari. Ang tawang ibinigay niya sa press, ang magagalang na papuri, ang kalansingang gakopitang champagne. Sa kabilang kalye, isang matandang kapitbahay ang sumilip sa mga bintana. Sandali siyang huminto, hindi sigurado, pinapanood ako mula sa likod ng salamin, baka naalala niya ako. O baka nakita lang niya ang isang babaeng masyadong matanda at may pasa para tumayong mag-isa. Dahan-dahan akong tumayo. Sasakit ang balakang ko mamaya. Pinulot ko ang punit na supot, hindi pinansin ang nga prutas. Hayaan na itong mabulok dito. Naisip ko, hayaan niyang panoorin ito mula sa kanyang maga bintana at magtaka kung amoy alaala ba ito. Hindi na ako kumatok ulit, hindi ako sumigaw, hindi ako umiyak, ngunit umalis akong may isang bagay na alam. Ang babaeng iyon sa likod ngang pinto ay hindi ko anak. Siya ay ibang nilalang. At ngayon ko lang siya unang nakilala. Isinara ang pinto sa mukha ko, ngunit hindi ako gumalaw. Nasa hagdanan pa rin ako nang makita kong muling umikot ang tansong hawakan. Bahagyang bumukas ang pinto, na parabang humihinga ang bahay. Hindi niya ako nakita. Nasa gilid ako. Isang hakbang pababa sa likod ng haliging bato malapit sa mga palumpong. Ngunit nakita ko ang lahat. Isang babae ang humabang pasulong puti ang buho. May malambot na mga matangang isang lola. Nakasuot siya ngang isang magandang alampe sa kanyang mga balikat at mga perlas na hikaw na sumasalamin sa liwanag. Mukha siyang mabait, marupo pa nga. Ang tipong babaeng tinatawag na darling ng maestrangero sa palengke. Hawak niya ang kamay ng aking anak at narinig ko siyang sinabi ito. Ito ang aking ina. Anunsyo ng aking anak sa grupong nga reporter na nakatayo sa may pasukan. Natigilan ako. Isinuko niya ang lahat para mapalaki ako. Patuloy niya. Pabalik-balik ako sa ampunan, ngunit hindi siya sumuko. Nagtrabaho siya ng 3 trabaho para lang mapag-aral ako at nang matanggap ako sa Universidad sa Maynila, ipinagbili niya ang kanyang singsing pangkasal para ipambili ng tiket ko sa eroplano. Naklik ang mga kamera. Nakbulungan ang mga tao. May nakita akong nakpupunas ng mata. At ako, nakatayo sa labas, hindi nakikita. Hindi, mas malala pa sa hindi nakikita. Pinalitan. Ang babaeng iyon, na may mainit na ngiti at nanginginig na mga kamay, ay ngumiti at nahihiyang tumango sa mga kamera. Palagi akong naniwala sa kanya. Sabi niya, habang hinihigpitan ang hawak sa kamay ng aking anak, kahit noong tinalikuran na siyang mundo. Naramdaman kong nanikip ang aking dibdib. Gustong manghinang aking nga binti. Alam ko ang pagtatanghal na ito. Totoong pinagdaanan ko ito. Ngunit ngayon, ibang tao na ang gumaganap nito sa isang mas malaking entablado para sa mga taong hindi kailanman malalaman ang pagkakaiba. Humarap muli ang aking anak sa mga kamera. Siya ang dahilan kung bakit ko niliha ang pagbangon mula sa wala. Sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses. Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam na magsimula sa buhay ng walang anumang sandalan. At alam ko kung gaano kalakas kapag may nagbigay sa iyong pag-ibig na hindi mo pinahirapan. Pinunasan ng babay ang kanyang mamatang panyo. Pinahirapan niya ang lahat. Nakayakapan sila. At ako'y nakatayong nanginginig. Iyon ang buhay ko. Inulit nila ang aking sakripisyo, ang aking pakikibaka. Ako ang naglampasong dugo sa sahingang ospital tuwing night shift para may pambayad sa kanyang nga aklat. Ako ang nagtahingang, kanyang mauniporme sa eskwela gamit ang makalyo kong daliri habang tinitiis ang init mula sa boiler ng labahan tuwing Hulyo. Ako ang nagmahal sa kanya ng buong puso at tahimik, nang walang entablado o manonod. Ngunit hindi ako ang nasa loop ng bahay na iyon. Sinabi niya sa kanila na namatay ako nung 6 na taong gulang. 6. Iyon ang taon na nahulog siya mula sa monkey bars at nabali ang kanyang pulso. 2 gabi akong natulog sa upuan sa ospital dahil takot siyang mag-isa. Naalala ko pa kung paano siya umiyak nang gupitin ang kanyang paboritong manggas para makasya angkas. Nangako akong tatahian ko siyang bago. At ginawa ko. Ngunit wala nang halaga ang lahat ng iyon ngayon.
Binago niya ang kasaysayan at pinatay ako sa proseso. At ang pinakamasakit sa lahat, pinalitan niya ako nga mas magandang bersyon. Isang mas mabait na mukha, isang mas malambing na boses, isang mas kaya-ayang peg-ibig sa kamera. Isang taong kayang sabihin ang lahat ng tamang bagay nang walang bahid ng hirap. Isang taong hindi kailangang sigawan siya para mag-aral o umiyak sa banyo kapag kulang ang pambayad ng upa o sampalin ang sariling kamay dahil sa pakuhangam gatirang pakain sa ospital para lang mapakain ang kanyang anak. Ang babaeng iyon ay hindi karapat-dapat tawaging ina, ngunit nakuha niya pa rin ito. At ako na nagdala sa batang iyon, sa sinapupunan ko sa loob ng 9 na buwan, na halos ikamatay ang panganganak sa kanya, ay tinanggal sa kwento na parang isang typo. Dahan-dahan akong umatras bago muling sumarado ang pinto. Ayokong makita nila ako hindi siya, hindi ang ma-photographer, hindi ang aktres na iyon na nagpapanggap na kung ano ako, hindi niya magagawang mahiya. Naglakad ako pabalik sa bangketa. Nanginginig ang aking mga binti. Mahabdi ang aking mga palat mula sa pakabaksak kanina, ngunit halos hindi ko ito naramdaman. Sa loob ngang bahay na iyon, naksalin sila ngang alak at nakalansingan ngang nga kopita. Pinaniwala ngang aking anak ang mundo na siya ay bumangon mula sa abo. Ngunit ang nga abong iyon ako iyon. Hindi ako umuwi kaagad. Nagpagalagala ako. Umupo ako sa isang hintuan ng bus na may sirang plastik na upuan at pinanood ang maestrangerong nagmamadali. Mainang hinihila ang nga backpack ng kanilang nga anak, mga lolang tinutulungan ang kanilang nga apo sa pagsintas ngang sapatos. Buhay sa paligid ko, na parabang ako ang namatay. Nang sa wakas ay bumalik ako sa aking maliit na bahay, binuksan ko ang telebisyon, nandun na naman siya, ang aking anak, sa isang morning talk show, nakaupo sa isang puting sofa katabi ngang parehong babae. Ang nakasulat sa screen, mula sa ampunan patungo sa tagumpay, ang kapangyarihan ng pag-ibig ng isang ina. Lumapit ang host, makadaop ang mga palat. So, ang iyong ina ay bumalik pagkatapos ngang maraming taon? Seryosong tumango ang aking anak. Natakpuan niya ako bago pa ako mawalan ng pag-asa. Alam ko sa kaibuturan ng aking puso na babalik siya. Pinisil ng babay sa tabi niya ang kanyang kamay. Napatitig ako sa screen. Naisip ko ang liham na isinulat niya sa akin noong kanyang ika-17 kaarawan, ang liham na itinatago ko sa isang lata sa ilalim ng aking kama. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako takot sa dilim, sulat niya. Ikaw ang aking mga ugat. Nay. At ngayon, sinabi niyang patay na ako at mahal niya ang iba. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa kusina, pinapanood ang mga langaw na lumilipat sa paligid ng mga sirang dalandan. Dinala ko ang maiyon bilang alay ng kapayapaan, isang alaala, isang kilos ng isang ina, ngunit ngayon naiintindihan ko na, hindi kapayapaan ang gusto niya ngang kita. Hindi niya lang ako binura. Ipinakbili niya ang aking kwento sa iba. At ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang pagsisinungaling niya. Ito ay ang pagbibigay niyang aking pag-ibig, ang mismong pag-ibig na kanyang tinanggihan. Sa isang estrangero at ginawa itong maganda, katanggap-tanggap, at kaaya-aya sa litrato. Sa wakas ay tinanggap niya ang pagiging ina, ngunit hindi ang sa akin. Hindi ko siya hinarap, hindi pa, may pakakaiba sa pagitan ng sakit at patunay. Nasa akin ang lahat ng sakit, ngunit kailangan ko ang patunay. Kaya umupa akong isang tao, isang tahimik na lalaki na nangangalang Rico, retiradong pulis, na ngayon ay nagtatrabaho bilang pribadong taga-subaybay para sa mga nangangailangan nga mata sa mga silit na hindi na nila mapapasok. Binayaran ko siya mula sa aking pensyon, ang pensyon na naipon ko sa 20 taon ng paglilinis ng mabanyo sa ospital. Masakit ang kabalintunaan, ngunit hindi kasing sakit ng kanyang pagtataksil. Nagsimula siya sa mga pampublikong kaganapan nga gala, fundraiser, book signing. Nagsuswat siyang suite. Nagpanggap siyang photographer. At pinadalhan niya ako nga litrato. Naroon siya, ang aking anak, nakangiti, hawa ang kamay ng babaeng may pila na buho na tinatawa na nilang lahat na kanyang ina. Ngunit mas malalim ang hinukay ni Rico. Isang Martes ng umaga, kumatok siya sa aking pinto at inilatag ang isang file.
Ang pangalan ng babae ay hindi nakalista sa anumang sistema ng ampunan. Hindi siya kailanman nag-ampon, hindi kailanman nag-apply para maging tagapag-alaga. Wala siyang nga ana, hindi na, dahil nawala ang sa kanya dahil sa kahirapan. Bago siya naging inspirasyon, isa siyang mannequin sa isang theme park, binabayaran kada oras para tumayong hindi gumagalaw at ngumiti. Ang tunay niyang pangalan ay si Lorna Cruz. 2 beses siyang nag-file ng bangkarota, nakatira sa isang trailer, at may anak na lalaking namatay sa isang group home dahil sa hindi nagamot na hika. At ngayon, ginagampanan niya ang papel ngang mapakmahal na ina ngang isang milyonaryo. Tinitigan ko ang nalitrato. May isang partikular na nakakuha ng aking pansin. Nakaupo siya sa isang upuan sa green room, kalahati pa lang ang kanyang makeup, nakatitik sa kanyang sariling refleksyon, hindi nakangiti, hindi malungkot, walang laman. Mayroong isang bagay sa kanyang mamata na mukhang pamilyar. Hinaling ko kay Rico na hanapin siya, at ginawa niya. 3 araw pagkatapos, naghintay ako sa lilim ngang isang maliit na cafe malapit sa Makati, sa likod ng salaming pang-araw at isang malapat na sombrero. Ang puso ko'y kumakabog na parang papasok sa isang labanan. Dumating siya sa tamang oras. Si Lorna ay mas payat kaysa sa hitsura niya sa screen, mas mahina. Bahagyang nanginginig ang kanyang makamay nang itaas niya ang kanyang iced tea. Nakasuot siya ng sweater kahit mainit. Nakilala niya ako kaagad. Ikaw ang tunay niyang ina. Sabi niya. Walang pakukunwari. Walang arte. Tumango ako. Yumuko siya. Inaasahan ko ng darating kabalang araw. Isa lang ang tanong ko. Sabi ko, may mga anak ka ba? Agad na namo ang luha sa kanyang mamata. At sa pagkakataong ito, walang makamera para kunan ito. Nakaroon. Bulong niya. Isang lalaki, si Levi. 9 na taong gulang siya nang mamatay. Isang katahimikan ang namagitan sa amin na parang isang lumang tulay na lubid. Nawala siya sa akin dahil mahirap ako, sabi niya, hindi dahil hindi ko siya mahal, at nang ialok sa akin ng anak mo itong papel na ito. Naisip ko, minsan lang, gusto kong matawag ulit, nanay. Hindi ko siya magawang kamuhian. Kinamuhian ko siya sa screen nang yakapin niya ang aking anak at isuot ang aking nga alaala na parang nga perlas. Ngunit dito, sa init at katapatan ng hapon, nakita ko siya kung ano talaga siya. Hindi isang magnanakaw, kundi isang multo. Tulad ko, hindi kita sinisisi. Mahinang sabi ko, hindi ikaw ang nagtapon sa akin. Tumango siya. Dumadaloy ang maluha sa kanyang pisngi. Sinabi niya sa akin na umalis ka, bulong niya, na namatay ka sa kulungan, na mag-isa siya. Umiling ako. Hindi ako kailanman nawala. Hindi ko siya iniwan. Kailangan lang niya ngang mas magandang kwento. Wala ni isa sa amin ang naksalita ng matagal. Nang magiwalay kami, pinisil niya ang aking kamay. Hindi bilang paghingi ng tawad, hindi dahil sa pagkakasala, kundi bilang pagkilala. Nang gabing iyon, umuwi ako at binuksan ang folder na hindi ko ginalaw sa loob ng maraming taon. Mga clippings, resibo, isang sulat mula sa bangko na nagpapakitang ko signer ako sa kanyang student loans, isang malabong litrato ko na nakatayo sa labas ng kanyang dormitoryo hawak ang isang care package, at pagkatapos ay tumawag ako sa isang tao. Ang pangalan niya ay Ramon Cruz, isang maliit na mamamahayag na may malaking boses. Minsan siyang naglatala ng isang expose tungkol sa aking anak. Inaakusahan siya ng plagiarism sa kanyang talumpati mula sa isang hindi gaanong kilalang speaker. Idinamanda siya ng aking anak, pinatahimik siya. Ngunit naalala ko ang kanyang artikulo. Hindi siya takot. Kaya tumawag ako. At nang sagutin niya, sinabi ko, hindi mo ako kilala. Pero ako ang babae sa kwento mo. Ako ang kanyang ina. Sandali siyang natigilan. Yung patay? Napangiti ako kahit masakit. Hindi na ngayon. Tahimik akong umuwi. Walang madramang musika. Walang komprontasyon sa tarangkahan. Ako lang at ang alikabok nga, taon na dumadapo sa aking balat. Isinara ko ang pinto sa likuran ko. Isinara ang mga kurtina at tumayo sa gitna nga aking maliit na sala.
Pagkatapos ay naglakad ako papunta sa likod na silid. Sa ilalim ngang aking kamay may isang kinakalawang na lata, may gasgas at yupi sa isang sulok. Dati itong lalagyan ng biskwit nung nagtatrabaho ako sa night shift sa ospital. Isang murang tatak, laging makunat sa oras na mayroon akong 5 minuto para kumain. Itinago ko ang lata pagkatapos ng lahat ng gataon dahil naging iba na ito. Isang bowl, isang lugar para itago ang nga bagay na hindi ko kayang kalimutan. Umupo ako sa sahig at hinila ito. Umirit ang takip at naroon na ang katotohanan. Hindi sa mga kontrata o email, kundi sa tinta, sa tela, sa krayola. Ang unang kinuha ko ay ang liham. Isinulat niya ito noong gabing natanggap niya ang kanyang acceptance sa isang magandang universidad. Manipis na ang papel ngayon, kulot ang magilid, magulo ang sulat kamay, kalahating cursive, kalahating print. Isinulat sa tuwa at hindi paniniwala. Nay, sabi nito, nakatanggap ako, hindi ko alam kung paano magpasalamat. Kung wala ka, patay na ako o mas malala pa. Hinding-hindi mo ako pinabayaan. Utang ko sa iyo ang lahat. Gagawin kitang proud. Hintayin mo lang. May puso sa dulo. Hindi perpekto ang pagkaguhit. Tabingi. Proto 2. Sa ilalim ng liham ay isang maliit na bungkos ng tela, isang lumang damit na may punit sa kwelyo. Iyon pa rin ang kupas na asol na naalala ko, ang aking uniforme sa trabaho mula sa pampublikong ospital, ang SWAT ko nung gabing na-admit siya dahil sa pneumonia. 9 na taong gulang siya. Nilalaknat. Nanatili ako sa tabi niya sa loop ng 3 gabi, hindi umalis kahit para magpalit. Minsan niyang tinanong kung bakit amoy bleach at luha ang damit ko. Sinabi ko sa kanya, ganyan lang talaga minsan ang amoy ng pagmamahal. Itinago ko ang damit na iyon dahil ayokong kalimutan kung ano ang ibig sabihin ng maging kailangan. At sa ilalim niyon, nakatupi sa pagitan nga, 2 piraso nga ninilaw na diaryo ay ang tula. Isinulat niya ito para sa Mother's Day nung 5 baitang. Nakadikit ng tape sa tupi kung saan napunit ito mula sa kanyang backpack. Si nanay ay bundok, ako ang puno. Kung siya'y gumuho, ano ang mangyayari sa'yo? Naalala kong umiyak ako nang ibigay niya ito sa akin. Hindi lang dahil ito'y matamis, kundi dahil ito ang unang pagkakataon na naisip kong nakita niya ako. Hindi bilang isang manggagawa, hindi bilang isang pagod na babae na may butas sa medyas, kundi bilang kanyang ina, kanyang bundok. Inilatag ko ang tula sa mesa, inunat ang liham, inilagay ang tela sa tabi nito. Pagkatapos ay nagsimula akong kumuha ng litrato, isa-isa, high resolution, walang filter, walang edit. Tanging ang hubad na katotohanan ng papel, tela, at alaala. Hindi ako umiyak, hindi ngayon. Matagal ko nang iniyak ang mga luhang iyon nung iniisip ko pa na sapat na ang pag-ibig para protektahan ako mula sa pakalimot. Ngayon ay mayroon akong isang bagay na mas malakas kaysa sa pihati. Mayroon akong patunay. Binuksan ko ang aking laptop. Hinanap ko ang bawat kumpanyang nakalista bilang sponsor sa kanyang website. Bawat investor na pampublikong sumuporta sa kanyang foundation, bawat brand ambassador na gumamit ng kanyang pangalan sa makampanya tungkol sa pagbangon. Isinulat ko ang parehong maikling mensahe sa bawat isa, inilakip ang ma-file, nilagyan ng label ang bawat larawan. At pagkatapos ay nagdagdag ako ang isang linya sa ibaba. Kung namumuhunan kayo sa isang kwento tungkol sa pagkamatay nga isang ina, naisip kong dapat ninyong malaman na buhay pa siya. Pagkatapos ay pinindot ko ang send sa bawat pangalan sa listahan, isa-isa, at nang matapos ako, sumandal ako sa aking upuan, wala nang laman ang lata, ang maalala ay nasa mundo na sa wakas ay nakita, sa wakas ay narinig, hindi para sa ava, kundi para sa patunay. Hindi ko inaasahan na magmamalasakit ang mundo. Ipinadala ko ang mamensahe hindi para ilantat siya, kundi para ipaalala sa sinuman, kahit kanino, na umiral ako, na mahalaga ako, na hindi ako tahimik na namatay sa likod ng isang fairy tale ng ibang tao. Ngunit ang mundo, nakmalasakit ito. Nagsimula ito ng maliit. Isang anonymous na Twitter account ang netpost ngang aking liham. Ito raw ay mula sa tunay na inang pakbangon mula sa wala CEO.
Si Isabela Reyes. Kung totoo ito, kasinungalingan ang buong brand niya. Sa loob ng ilang oras, napulot ito ngang Reddit. Pagkatapos ay Facebook, pagkatapos ay isang podcast na tinatawag na narrative collapse. At pagkatapos, gumuho na ang lahat. Ang headline na naging viral ay, ang patay na ina ay buhay, at itinago niya ang bawat salitang isinulat ng kanyang anak. Ginamit nila ang mga litratong ipinadala ko ang liham, ang tula, kahit ang punit na damit pantrabaho. May nag-enhance pangang sulat kamay para patunayang tukma ito sa mga lumang tala ni Isabela na naka-archive mula sa elementarya. Ngunit ang sumira sa lahat ay ang video. Hindi sa akin, hindi mula sa aking lumang telepono na halos hindi makuha ang tunog ng paksara ang pinto. Galing ito sa isang kapitbahay sa kabilang kalye. Mayroon siyang doorbell cam. At nang itula ako ni Isabela, nang mapunit ang supot ng madalandan at bumaksa ako sa semento, nakuha ito lahat ng kamera. Ang lakas, ang galit, ang kawalan ng pag-aalinlangan. Hindi siya lumingon, tinapakan niya ako. Ipinadala ito na kapitbahay sa isang lokal na istasyon ng balita. Ipinalabas nila ito no habing iyon. Kinaumahan mayroon na itong 10 milyong views. Sumapo ang internet. Umilaw ang hashtag. Hindi siya patay, hustisya para sa tunay-nay na hindi nagsisinungaling ang dalandan. Galit ang mga tao. Hindi lang dahil sa pagtulak, kundi dahil naniwala sila sa kasinungalingan. Bumili sila ng libro, nagsuswat ng t-shirt, dumalo sa mga retreat. Umiyak sila kasama ni Isabela sa telebisyon. Habang pinausapan niya ang paglaki ng walang ina. Ngayon alam na nila ang katotohanan. At nag-react ang merkado. Bumagsak ng 63% ang stock ng kanyang kumpanya sa loob ng isang linggo. Umalis ang nga malalaking sponsor. Mga beauty brand, wellness chain, isang kumpanya ng mamahaling gamit sa yoga. Naglabas ng nga pahayag ang mga PR firm na di umano'y lumalayo sila sa mga gawa-gawang salaysay ng pagkawala ng pamilya. Naging malupit ang mga comment section. Kung ganito niya tratuhin ang tunay niyang ina, anong uringang pagilom ang ibinebenta niya? Pinalitan niya ang nanay niya na parang props. Nakakadiri, naniwala ako sa kanya. Pakiramdam ko naloko ako. Itinapon ko ang memoir niya. Itinayo ito sa isang bangkay na siya mismo ang umimbento. Sa tuwing bubuksan ko ang aking inbox, mas maraming screenshot ang dumarating. Mga kaibigan, estranggero, mga babaeng sumunod sa kanya sa loob ng maraming taon. Ngayon ay nagpapasa ng mga pahingingang tawat na hindi para sa akin, kundi para sa akin. Ngunit si Isabela ay walang sinabi. Walang pahingingang tawat, walang pahayag. Hindi siya nakipag-ugnayan kahit sa pamamagitan ng abogado o assistant. Sa halip, nawala siya sa mata ng publiko. Pagkatapos ay muli siyang lumitaw sa isang crisis control tour sa mga PR podcast, investor calls, mga saradong pagpupulong para sa damage control. Isinisi niya ang miscommunication. Tinawag niya ang insidente na isang emosyonal na hindi pagkakaunawaan mula sa isang komplikadong nakaraan. Sinabi niya, ang babae sa video ay isang taong dati kong kilala. Sinabihan akong pumanaw na siya maraming taon na ang nakalipas. Nagluksa na ako para sa kanya. Hindi niya kailanman binanggit ang salitang ina kahit isang beses. Ngunit may narinig ako mula sa isang taga-loop, isang batang empleyado na sumunod sa kanya mula sa simula. Nag-message siya sa akin ng anonymous. Nag-resign na ako, sulat niya. Naniwala ako sa kanya. Pero ikaw ang bundok. Ang masalitang iyon ang nagpaguho sa akin, hindi dahil sa sakit, kundi sa ginhawa. Sa loob ng napakatagal na panahon, dinala ko ang bigat ng pagiging hindi nakikita. At ngayon, sa wakas, may nakakita sa akin. Hindi bilang iskandalo, hindi bilang footage, kundi bilang kung ano ako nun paman, ang kanyang ina. Hindi ako sumagot sa panayam. Hindi ako lumabas sa talk show. Tinanggihan ko ang bawat alok para sa dokumentaryo. Hayaan siyang maging ang nangangailangan ng spotlight. Ang tanging gusto ko lang ay maalala ng totoo. Bumalik ang nga headline. Sa pagkakataong ito, hindi tungkol sa akin. Tungkol ito sa kanya.
hindi si Isabela. Ang kanyang ina ang babaeng humawa sa kamay ngang aking anak sa mga entablado, sa mga panayam, sa mga bestselling na memoir na isinulat gamit ang nga alaala ng iba. Ina ni Isabella Reyes. Naglaho matapos. Maglustay NG elevados 150 milyon mula sa charity fund. Sinabi nilang nilimas niya ang mga account na nakaling sa Scholarship Foundation ng Pakbangon mula sa wala. Sa isang gabi, mga wire transfer na idinaan sa Panama. Walang aktibidad mula noon. Wala na siya. Naglaho na parang isang multo na hindi naman talaga kabilang sa kwentong inupahan niyang gampanan. Nagmadali ang news outlet na alamin ang kanyang nakaraan. Hindi nagtagal. Hindi Lorna Cruz ang pangalan niya. Siya si Deborah N. Kilroy. Gumamit siyang 5 makakaibang alias sa nakalipas na 20 taon. At nagawa na niya ito dati. 3 iba pang CEO, 3 milagrosong kwento ngang muling pakikita, 3 milyong pisong kampanya na binalot sa pagkawala, pagtubos, at ang magiliw na imahe ngang isang inang natakpuan ng huli na. Sa bawat pagkakataon, sinasabi ngang CEO na nawala ang kanilang ina nung pakabata. Sa bawat pagkakataon, pumapasok si Deborah para lang sa mga litrato, para lang sa salaysay. At hanggang sa may kunin siya at maglaho. Palaging sa mga babaeng lumaking gustong makakuhang simpatiya, at natakpuan itong mas kapaki-pakinabang kaysa sa katapatan. Palaging sa mga taong inisip na ang pagiging ina ay isang props. Hindi ito panlolokong pera. Ito ay panlolokong alaala. At si Isabela, naloko rin siya. Ang mismong babaeng binayaran niya para palitan ako ay hindi kailanman naging totoo. Nakatanggap akong isang liham nung linggong iyon. Hindi mula sa aking anak, mula kay Debra. Isang punit na sobre, walang written address, tanging ang pangalan ko lang na nakasulat sa nanginginig na cursive. Sa loob ay isang piraso ang stationery letterhead ng hotel mula sa isang lugar sa Bliss. Ang sabi sa sulat, hindi ako kailanman naging ina niya. Hindi ko kailanman ginusto. Ngunit gusto kong maramdaman, kahit minsan lang, kung ano ang ibig sabihin ng maging dahilan ng pagilom ng isang tao. Hindi ako umaasang kapatawaran, ngunit gusto kong sabihin, kung nakaroon man akong anak na babae, sana ay naging katulad mo siya. Walang pirma. Isang postscript lang. Hindi ikaw ang multo sa kwentong ito. Ikaw ang angkla. At ang mga angkla ay hindi nakmamakaawang makita. Humahawak lang sila. Dahan-dahan kong itinupi ang liham. Sa labas, hinahampas ng hangin ng gabi ang puno nga dalandan na itinanim ko matagal na mula sa mga buto ng prutas na dating nakalat sa harap ng pintuan ni Isabela. Umupo ako sa katahimikang iyon at naisip ko si Isabela. Hindi sa galit, kundi sa pakaunawa. Hindi lang niya nawala ang kanyang imahe. Nawala niya ang nag-isang ina na natitira sa kanya kahit na ang inang iyon ay isang kasinungalingan. At ngayon, nag-isa na siya, tulad ng lagi niyang sinasabi. Ngunit sa pagkakataong ito, totoo na. Tumunog ang telepono ng 3:07 ng umaga. Gising na ako. Sa edad ko, ang tulog ay bumibisita na parang isang kapitbahay na walang tiyak na schedule. Nakatitig ako sa kisame, nakikinig sa bulongang hangin sa mga siwangang bintana ng maputong tunog ang katahimikan. Hindi ko kilala ang numero, pero alam ko kung sino ito. Sumagot ako. Walang salita sa simula. Mababaw na pahinga lang pag-alinlangan, tapos, nay. Ang kanyang boses ay hungka. Maliit ang boses ang isang bata. Hindi ang isang milyonaryo. Hindi ang isang brand. Hindi ang isang CEO. Isang takot na babae lang na tumatawag sa dilim. Alam kong gabi na, bulong niya. Alam kong hindi ko deserve tumawag, pero wala na akong ibang malapitan. Wala akong sinabi. Idinamanda ako. Patuloy niya. Umaalis na ang bot. Hinaluhok ng ambir ang lahat. Kailangan kong bayaran ang madanyos kung hindi, ay freeze nila ang mga account ko. Katahimikan ulit. Pagkatapos, halos hindi marinig. Nay, sabi nila may praka raw. Sinabi niya ito na parang isang tanong, na parabang hindi sigurado kung ako, ang babaeng itinulak niya sa lupa, ay may kapangyarihang itaas. Siya, tama siya tungkol sa pera. Noong 1995, bumili ako ng isang piraso ng lupa sa baybay ng Batangas. Noon,
Walang pakialam sa bahaging iyon ng baybayin masyado daw mabato, masyadong malayo. Ngunit naktanim ako ang nga punong citrus, tahimik na nakbentang ilang lot, in-invest ang kaya ko sa mga trust at mutual fund, lahat sa ilalim ng ibang pangalan. Hindi dahil sa paglilihim, kundi para sa kaligtasan. Ang lupa ay sa akin sa pangalan at kaluluwa, at ngayon ay nakakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Alam niya, nagkompute siya, o may nagkompute para sa kanya. Nay, ulit niya, please, tulungan mo lang akong ayusin to. Gagawin ko ang lahat. Ayusin ko. Isasama kita sa kumpanya. Ako'y. Tumayo ako sa bintana at tumingin sa labas. Ang puno ay nakatayo ng matatag sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang punong. Itinanim ko mula sa isang buto mula sa isang dalandan na gumulong palayo nang itulak niya ako. Pinulot ko ito nung gabing iyon at dinala sa bahay. May lupa pa sa balat nito. Pinatuyo ko ang buto. Pumiling isa. Binigyan ito ngang pangalawang pagkakataon. At ngayon, namumunga na ito. Kahit pagkatapos ng lahat, lumago ito. Patuloy siyang nagsasalita. Mga salitang tulad ng sorry. Hindi pagkakaunawaan. Sagipin, kinabukasan. At pagkatapos ay dumating ang salitang nagbasak ng isang bagay sa akin. Ina, hindi nay, hindi ma, hindi ikaw. Ina, sa wakas ay nagsalita ako. Naalala mo ba yung araw sa branda? Natahimik siya. Nung dumating ako dala ang nga dalandan. Tahimik pa rin. Noong itinulak mo ako at isinara ang pinto. Nabasak ang kanyang boses. Opo. Tumango ako kahit hindi niya nakikita. Nang araw na iyon, sabi ko, nang isara mo ang pinto sa iyong ina, isa lang ang ibang pinto na bumukas. Humugot siyang hininga. Ang pintong impyerno. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay bumulong ako malambot ngunit matatag. At hindi na ako magbubukas ng isa pa para sa iyo. Pagkatapos ay ibinaba ko ang telepono. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakatulog ako. Hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa paglaya. Hindi ako nagsulat ng memoir. Maraming alok. Nga book deal, TV dramatization, kahit isang documentary team na gustong kunan ako habang humihigop ng sa ilalim ng aking puno ng dalandan, umiyak on cue. Tinanggihan ko silang lahat dahil hindi ito tungkol sa kasikatan. Ito ay tungkol sa pagiging maalala ng totoo. At ngayong nangyari na iyon, sapat na. Gumigising ako tuwing 6:00 ng umaga. Dinidiligan ko ang halaman. Tinitiknan ko ang lupa. Pumipitas ako ng isang dalandan. Isa lang. At inilalagay ito sa bintana. Minsan kinakain ko. Minsan ipinamimigay ko. May isang batang babae sa kapitbahay na nangangalang Lina. Siguro mga 7 siya. May magulong buhok at manggalos sa tuhod. At isang tawa na lumalabas ng patagilid. Kumakatok siya minsan sa aking beranda na may dalang drawing na Crayola o isang tanong tungkol sa mga ibon. Tinatawag niya akong Lola Elena. Hindi ko kailanman ikinuwento sa kanya ang aking istorya. Hindi niya kailangang malaman ang babaeng, pinalaki ko o kung paano inakala ng mundo na namatay ako. Ang alam lang niya ay mayroon akong nga dalandan at palagi akong namimigay. Isang umaga, tiningnan niya ako habang nagbabalat akong prutas at sinabing, sana ikaw na lang ang tunay kong lola. Ngumiti ako at tapat iyon. Sa hapon, umupo ako sa aking upuan sa tabi ng bintana. Nagsusulat ako ng galiham na hindi ko ipinapadala. Tinutupi ko ang lumang linen. Ginugupit ko ang mga artikulo tungkol sa botanika at isinisingit sa isang album na may label na Balang Araw. May mga taong tatawagin itong maliit na buhay. Ngunit para sa akin, ito ay sagrado dahil ito ay totoo. Walang makamera, walang mapekeng yakap, walang gawa-gawang kwentong pihatinong pakabata para makabentang mas maraming libro. Ako lang, hininga lang, ang mabagal, magandang gawain ng pagpapatuloy. Minsan, nakikita ko siya sa balita si Isabella. Iba na ang ayos ng kanyang buhok ngayon. Mas maikli, mas malambot. Na parabang sinusubukang makmukhang hindi isang brand, kundi isang tao.
Ngunit hindi na naloloko ang mundo. Nagcha-charity work na siya ngayon, tahimik, anonymous, o iyon ang sabi ngang gapahayagan. Hindi na siya nagpapa-interview. Wala nang ngatalumpati, wala nang pag-iyak on cue. Sabi ngang iba, nagbabago siya. Sabi ngang iba, sira na siya. Wala akong sinasabi dahil hindi ko na siya kailangang ipagtanggol o ipaliwanag. Hindi ako pumunta sa kanyang mapaglilitis. Hindi ko binasa ang kanyang mapahayag. Hindi ako nasiyahan sa kanyang pagbagsak dahil hindi kailanman naging layunin ko ang paghihiganti. Ang layunin ko ay kaligtasan. At nakaligtas ako ng mas matagal kaysa sa pinahintulutan ng kwento, mas matagal kaysa sa inakala niyang mangyayari, mas matagal kaysa sa katahimikang inilaan para sa akin. Ang pangalan ko ay hindi nakalimbak sa mga aklat, walang nagsusulat ng mathingpis tungkol sa babae sa likod ng iskandalo. Ngunit minsan, may kumakatok sa aking pinto. Hindi mga mamahayag, hindi mga producer. Mga tao lang. Isang babaeng nagsabing, nawala rin ang nanay ko, maliban na lang nabuhay pa siya. Nakalimutan lang niya na mahalaga ako. Isang nurse na nagsabing, nabasa ko ang sulat ninyo sa mga investor. Umiyak ako, ay isang lalaking nagdala sa akin ng magadalanda mula sa sarili niyang puno at nagsabing, itinanim ko ito dahil sa kwento ninyo. At sa bawat pagkakataon, ngumingiti ako dahil nandito pa rin ako, sinubukan akong burahin ng mundo. Sinubukan akong baguhin ng sarili kong anak, ngunit nandito pa rin ako, buhay, humihinga, lumalago. Tulad ng puno sa labas ng aking bintana, isinilang mula sa isang buto na nahulog mula sa isang supot na pinunit mula sa aking makamay nang itula niya ako. Lumago pa rin ito. At ganun din ako. Ang kwentong ito ay hindi kailanman tungkol sa pahihiganti. Ito ay tungkol sa maugat, ang uri na sinusubukan nilang kalimutan, ang uri na patuloy na kumakapit kahit matagal ka ng pinutol. Kaya sinasabi ko ito, hindi sa mundo, kundi sa katahimikan. Hindi mo kailangang maalala para maging totoo. Hindi mo kailangang makita para patuloy na maging sandalan ng langit ng isang tao. Hindi mo kailangan ng pangalan sa pabalat ng libro para maging mahalaga. Dahil ang isang ina, isang tunay na ina, ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Kahit na isinulat siya, kahit na pinalitan, kahit na idineklarang patay na, nananatili pa rin siya. Samgaliham samgaoyay samgapuno. 2 taon na ngayon. 2 taon mula nang panorin ngang mundo ang kanyang pagbagsak at pinili ko ang katahimikan. Mula nang maglaho ang pekeng ina, at ibinaling ngang press ang kanilang tingin sa iba. 2 taon mula sa kanyang tawag sa gabi at isinara ko ang pinto. Hindi lang sa kanya, kundi sa isang kabanata na hindi na ako kabilang. Ang buhay ay hindi nagpatuloy. Ito ay bumalik. May mag-umaga na gumigising ako bago mag-umaga, hindi dahil hindi ako makatulog, kundi dahil gusto kong parangalan ang ritual na aking nilikha. Lumalabas ako sa likod bahay at sinusuri ang puno ang dalandan sa ilalim ng malambot na ilaw nga poste. Bawat dahon, bawat bulaklak ay nagsasabi ngang isang kwento ngang pagtitiis. Ang ilang nga sanga ay namumunga pa rin, ang iba ay hindi, ngunit nakikita ko ang potensyal sa lahat ng dako. Ang bahay ay mas maliit kaysa sa itinayo niya. Ang mapader ay pininturahan ng isang kalmadong kulay abo. Nagdagdag lang ako ng isang naka-frame na dokumento sa loop. Ang kanyang birth certificate na nakadisplay sa isang maliit na mesa sa tabi ng pinto sa likod. Inilagay ko ito doon dahil doon niya ako itinulak, at doon ako nagtanim ng bagong buhay mula sa sugat. Pinangalanan kong pag-asa ang puno sa isip ko. Hindi ko ito sinabi ng malakas. Para kasing minalas ko ang isang bagay na mahalaga. Tuwing weekday, naglalakad ako papunta sa community center. Nagbo-volunteer ako sa senior lunch program. Naghahain ng sopas na gulay at pangalawang hain ng tinapay. Ang nga tao ay kilala ako bilang Lola Elena. Hindi nila alam ang aking nakaraan at hindi ko rin ito ibinabahagi. Ang ilan ay bumabalik linggo-linggo para pag-usapan ang kanilang naapo, kanilang nga sakit o ang panahon. Tahimik ito. Matatag. Ito lang ang kailangan ko. Paminsan-minsan, nakakatanggap akong sulat. Hindi mula sa kanya, kundi mula sa mga taong nalaman ang aking kwento mula sa iba.
Isang estudyante sa kolehiyo mula sa Cebu na nagsabing nag-apply siya para sa isang scholarship dahil nag-alok ako ngang salitang pampalakas loob sa isang blog comment. Isang guro na ibinigay ang aking pangalan sa kanyang klase ng pag-aralan nila ang katatagan. Wala sa kanila ang gustong sumikat, gusto lang nilang magpasalamat. At sa bawat pagkakataon, ngumingiti ako, paminsan-minsan. Nakikita ko ang kanyang mukha sa balita. Tahimik sa isang anunsyo ng Investor Advisory Board o nag-sponsor ng isang art therapy charity. Inilalarawan siya bilang muling isinilang o gumagawa ng tahimik na kabutihan. Sinasabi nga tao kung paano siya lumayo sa matang publiko, kung paano siya natuto sa kanyang mapagkakamali. Isang profile ang tumukoy sa basbas ng kanyang ina, bagaman hindi binanggit ang pangalan. Hindi ko tinitingnan ng matagal ang artikulong iyon, hindi hinanakit ang nararamdaman ko, ito ay kalmado. Isang araw, habang nakatayo sa lababo at nahuhugas ng pinggan, napansin ko ang anino ng puno ng dalandan na umaabot sa bintana ng kusina sa sikat ng hapon. Huminto ako, hawak ang pinggan, at naisip, lumalago pa rin ito. Nang gabing iyon, may kumatok. Si Lina, siyam na taong gulang na ngayon, ay nakatayo sa beranda kasama ang kanyang bisikleta. Lola, sabi niya, wala pa po si Mommy. Pwede po ba akong dito muna maghapunan? Siyempre, sagot ko, halika, pasok. Tumakbo siya papasok, ipinakita sa akin ang kanyang galos sa siko, ikinuwento ang tungkol sa isang friendship bracelet na ginawa niya, at tinanong kung ang nga dalandan ay para sa pagbabaka. Ngumiti ako at inabutan siya ngang isang mangkok ng hiniwang prutas. Salamat po, sabi niya habang kinakagat ang piraso. Tumulo ang katas sa kanyang baba. Dahan-dahan ko itong pinunasan at sinabi, minsan ang pinakamatamis na bagay ay nakmumula sa pinakamaliit na buto. Tuminggala siya sa akin. Napakabait ninyo, Lola. Niyakap ko siya. Hindi dahil kailangan kong magpakitang kabaitan, kundi dahil karapat-dapat siya rito at kailangan kong maramdaman ito. Nang gabing iyon, pagkatapos ang hapunan, bumalik ako sa puno. Kumawi si Lina at umalis na. Kumikislap ang ilaw ang beranda sa likuran niya. Sumandal ako sa bakod at idinampi ang aking palat sa magaspang na balat ng puno. Naisip ko ang gabing itinulak niya ako, kung paano gumulong ang isang buto at naging isang punong mas mataas pa sa bakod. Ang paglago ay hindi palaging maingay, nakaugat ito sa ilalim ng lupa bago lumitaw. Kailangan nitong tubig, kailangan nitong oras. At minsan, kailangan nitong isang mas tahimik na uring lakas kaysa sa pinapalakpakan nila sa mga talumpati. Sa di kalayuan, narinig kong sinimulan ng makuliglik ang kanilang panggabing himno, napuno ng init ang aking dibdib. 2 taon na ang nakalipas, hindi ko paniniwala ang mapupunta ako dito sa pasasalamat, sa kapayapaan, na may bagong buhay na mas malaki kaysa sa aking sirang puso. Paminsan-minsan naisip ko kung naalala niya ako, kung naalala niya ang amoy ngang gadalandan sa madaling araw. Ngunit hindi ko ito masyadong iniisip. Dahil ang paghihintay na magbago, ang isang tao ay hindi katulad ng pamumuhay. Sa sarili mong pagbabago. Naktanim ako nga bagong buto sa hardin tuwing taksibol, mga mirasol, mga bulaklak, mga halamang gamot. Lumalago ako sa mga pattern at pesensya. Minsan kapag dumadalaw si Lina, binibigyan ko siyang ilang buto para itago. Tinatanong niya kung ano ang nga ito. Sinasabi ko sa kanya, magsimula ka sa mukhang malungkot, at kung tumubo pa rin, hayaan mong lumago. 2 taon na ang nakalipas, isipin kong ang pagpapatawad ay isang malaking bagay, isang pampublikong pahingi ng tawad, isang naayos na ugnayan. Ngayon, nakikita ko ang pagpapatawad bilang isang hardin. Hindi ito nangangailangan ng manonut, kailangan lang nito ng espasyo para lumago ang buto, para kumapit ang ugat, para muling mamulaklak ang buhay. Kung sakaling bumalik si Isabela, tatanggapin ko siya. Hindi dahil kailangan kong closer, kundi dahil kayang gumaling ang mga tao ng walang pahintulot. Ngunit kahit hindi siya bumalik, napalago ko na ang lahat ng dapat kong palaguin. Sa ilalim ng tahimik na lilim kung saan nag-ugat ang katotohanan.
kung saan muling namunga ang pag-ibig. At kung saan sa wakas ay nakikita ngang mundo ang hindi kailanman umalis. At kung makikinig ka, maririnig mo pa rin ang kanyang tinig sa madahon na sumasayaw sa hangin bumubulong. Palagi akong nandiyan. Nandito pa rin ako. Kung ang kwentong ito ay nakahanap ng puwang sa inyong puso, kung ipinaalala nito sa inyo ang isang boses na matagal nang hindi naririnig, o isang pag-ibig na hindi kailanman lumisan, kahit pa tinalikuran ng mundo, sana ay manatili pa kayo ng kaunti. Mag-subscribe para sa mas marami pang maalaala na tumatangging magpabaon sa limot at mga katotohanang binibigkas ng mahinahon ngunit malinaw. Dahil kapag ang isang lola ay nagsalita, sa wakas ay nakikinig ang mundo, at may makwento, lalo na ang nasinubukan nilang burahin, na karapat dapat mapakinggan.